Magandang araw sa lahat. Ako po si Captain Reyes P. Acosta, Infantry Philippine Army. Proud member of the OPC Class 61, that's 2013. And former EP from Class Matinik, Class 47, that's 2001. So, 60 gunner po ako ng 1st Recon Company ng 6th Infantry Division. Bago ako pumasok sa call to active duty or cadetship, no? So, mayroon po akong episodes ng War Stories na ma-share at mapulutan ninyo ng aral. So, una-una po, during mayroon po ako dalawang Maguindanao at isang Bicol at dalawang story ng Marawi. So, during my assignment as the 1st Recon, ako po isang PFC noon. Ako po isang 60 gunner. During the Bulyo Complex, isa po kami naging bahagi ng isang successful combat operations sa area po ng Bulyo Complex, Maguindanao. Under po kay First Lieutenant Busiños. So, yung area po ng Bulyo Complex, ito po isang sako po siya ng Pikit, North Cotabato, area po ng Maguindanao, na kung saan may area po dito na napapalibutan po ito ng lake o tinatawag nila Pulangi River. May river din dito na which is advantage ito sa mga MILF na NEP rebels pa noon. So, during that time, maalala ko, grabe pong yung combat operations noon kasi every sitio po nagpinupwestuhan ng mga MILF. So, nag-start po kami dito sa isang detachment which is cover po niya yung terrain, lalong-lalo yung kalsada. So, nadadaanan po namin yung mga civilian na nag-evacuate kasi alam nila na magkakaroon ng combat operations yung Philippine Army. So along the way, maaga kami noon, no? Dinaanan namin yung kalsada. Nung nakita namin na may mga civilian, in-assist namin. So sinumbong ng mga civilian kung saan ang mga location ng mga kalaban. So that's the time na nag-divert yung company namin papunta doon sa target. So along the way, nung malapit na kami sa mga bunkers ng kalaban, yun, no, sa Mangpad, may isa kaming kasama na namatay, si late Ruslin, no, si late Sergeant Ruslin na tinamaan po ito ng RPG. So talagang mostly na nakita ko, nasa 10 meters lang siya sa likod ko, tinamaan siya. So since na 60 gunner ako that time, dinirect ako ng aking squad leader na fokusan o banatan yung area ng bunkers ng kalaban kung saan nanggaling yung RPG. So, it is 6 months operations, no? Mas matagal po ito na operations. Wala kaming uwian. Tuloy-tuloy ang bakbakan nito. Sityo by sityo. Kasama namin dito yung mga armor, 38 IB, at iba pang mga unit na nandoon. So hanggang nakuha namin yung command and control ng MILF under kay Hashim Salamat sa area ng Bulyo Complex. So 2003 yun, di ba, na nangyari. So parang gaano kalakas pa yung MI noong mga panahon na yun? That time, sir, grabe yung kalakasan ng MILF noon, sir, kasi wala pang peace. Wala pang sir, agreement na nangyayari. So, more incon talaga sila, sir. Yung recruitment nila, sir, nasa masa nila, sir. Kasi nag-declare sila ng jihad, which is lahat po ng sir, mga Islamic community, sir, is nag-join talaga. Lalo-lalo na yung mga diehard nila, sir, na mga prayer groups nila, sir. And bilang noon, 60 gunner, kasi ngayon kapitan ka na, pero sinimulan mo yung karir mo bilang 60 gunner ng 1st DRC, di ba? Yes, sir.
paki-explain mo nga yung ano yung hirap din ng 60 gunner na yun yung environment mo noon. Kasi walang ano yan walang humpay na ligaya sa pagbubuhat. Yes, sir. Mabigat na. Actually, sir, yan yung baril, sir, na hindi na nababawasan, no? Nadagdagan pa ng bala, lalong-lalo na, sir, kung may mga resupply. So, yung experience ko noon, sir, mostly sa mga nakasama ko, sir, talagang nagbaback down, sir. Pero during my time, sir, no, grabe talagang physical exercise ko noon, sir. Kaya sinasama rin ako ng mga senior, sir, na maging malakas at all times. Para in case na magkaroon ng operation, sir, kasi nasa Division Reconnaissance Company kami, sir. Expect ka talaga, sir, na mapabakbak anytime, sir. Yung bulyok kasi noon, ito yung andyan na sina ano nun, 'di ba? Yung isang kasama nyo dati, yung 6th Infantry Battalion ni na Colonel Estomo ba 'yon? Yes, sir. Yun yung panahon na 'yon, 'di ba? Yes, sir. Sa ibang kanto sila, sir. Ibang portion ng Bulyok Complex, sir. May mga area kasi kami, sir, na nagkahalo-halo na po yung mga units doon, sir. So, parang ginawa namin doon, sir, parang paikot kami, sir. So, ang first and second recon, sir, papunta na kami ng kaliwa. Then yung other units, sir, 6IB, sir, pakanan din sila, sir. Pero may nauna din doon, sir, na 40IB, sir. Kasama niyo yung armor. Sila yung mga nauuna, sir. Then kami, sir, pinapalo na lang po kami, sir, pag nakita nila na kung saan yung may bulyong fire, sir. Yung mga dalawang DRC, sir, yan yung pangpalo talaga ng nasa unahan, sir. Ano nga natin kasi, di ba, ang DRC, halos kayo mga nauna na DRC. Panahon na yon parang ang DRC, bagong konsepto pa Yes, na sir. So pwede bang iano mo nun yung anong kaibahan nun ng DRC na paano yung employment nyo, kasi alam ko yung hirap ng employment Yes, ng sir. DRC dahil kahit saan-saan yan Yes, sir. Pwede mo bang explain noon yung hirap ng yung ganun na mundo mo no, lalo ng panahon na yun 2003? During that time, sir, yung Division Reconnaissance Company, sir, is under sa operational control ng G3 ng 6th Infantry Division, sir. So, mostly kung saan lahat may gulo, sir, doon na pinapalo lahat yung DRC, sir. Which is yung kaibahan naman ngayon, sir, may area lang po yung DRC, sir. Kung gaya niya, sir, kung sa brigade, under na po siya ng brigade control. Kung anong area lang po ng brigade, sir, doon lang po naglalaro ang isang DRC, sir. So, yan yung difference ng DRC noon, sir, at ngayon. Ang dami mong experience five episodes ka nga pero bakit mo inuna ito at bakit mo hindi makalimutan tong Bulyok Complex? Kumbaga, isa-isahin nga natin yung reason kung bakit Yes, sir. itong Bulyok Complex campaign mo yung parang ano nasa unang bugso ka ng labanan sa Marawi, Gold Crosser ka sa Bicol, pero bakit mo inuna ito ngayon na encounter? Yes. So, inuna ko ito, sir, kasi ito yung, since na-enlist po ako ng 2001, sir. 2002, sir, dyan na po kami na-assign. So, 2003, that is my first encounter, sir. Bulyok Complex kaagad, sir. So, yan yung pinakamatagal na labanan, na-experience ko na labanan, combat operation, sir. Na dyan po talaga ako natuto, nahubog ng mga kasamaan ko, sir, paano gamitin yung firepower. So, yung leadership ng CO ko that time, sir, si First Lieutenant Businio, sir, grabe yung kanya, sir, diskarte. O paano i-employ mga sniper, sir, kasi that time, sir, dalawang DRC, sir, nandyan sa amin yung mga sniper rifles na M24, sir. Bago pa nun? Yes, sir, bago pa nun, sir. So, grabing gamit talaga, sir. Every time na pumuputok yun, sir, binibilang namin, sir, may body count talaga yun, sir. Yun po yung experience namin, sir, na kaya inuna ko itong Bulyok Complex encounter, sir, kasi dyan po talaga ako nahubog na paano sa combat operations, sir. Sige nga, example nga, kasi naging maganda yung career mo from gunner, naging official ka, ngayon kapitan ka, ngayon nga trainer ka ng mga new soldiers. Yes, sir. Na handpicked ka talaga. Pero ano yung mga aral na nakuha mo dyan sa specific doon sa Bulyok encounter na yan
dala-dala mo na yung ano yung mga yung paano ka nahubog ng ano na yan? So, ito isang sir, no? Isang karangalan sa akin, sir, na ma-assign ako dito sa School for Candidate Soldier is mas kuwan ko, sir, mai-share. Lalong-lalo sa mga bagong sundalo, sir, mai-share ko yung experience ko doon, sir, through the lecture, sir, na ginagawa namin para ma-emphasize din nila, sir, at dala-dala na nila yung experience ko na yun, sir, na kung if ever ma-encounter naman nila sa panahon nila, sir, so hindi na sila maninibago, sir, at hindi magkakaroon sila ng concentration kung paano nila ma-defeat yung enemy, sir. So ito yung isa sa gift ko rin sa kanila, sir, na with that experience, sir, mas maging matatag at maging magaling na sundalo yung magiging product natin, sir. Yung ano yung kwan mo ba? Yung parang ikaw noon, siyempre batang-bata ka noon, first Yes, sir. encounter mo, 60 gunner. Yes, sir. And then, basta alam ko na post kita 2016 kasi pang ilang gold cross Yes, mo na sir. yon, di ba? Na parang, okay talaga, Ranger body ko talaga to, pang ilang gold cross na. Pero obviously, yung unang encounter mo na yon, ang ganda ng effect sa'yo na na-inspire ka na ano Bakit? Maganda, bakit naging maganda yung encounter na yon sa paghubog sa'yo? Yun kasi, sir, bali nakita ko, sir, no? During that time, sir, nakita ko talaga kung paano gumalaw at gamit yung mga natutunan during the training. So, nakuha ko talaga, sir, sa sarili ko, sir, na nakita ko, sir, kung paano gamitin ng CEO namin, sir, yung leadership niya at paano kami i-command. So, nakita ko, sir, na kailangan mo sumunod, kailangan mong magsikap, sir, at dapat may lakas na loob ka talaga, sir, no? Gawin yung isang bagay, sir, na lalo na yung bibigyan ka ng location, sir, pumunta ka dito, takbuhin mo yan. So pagdating mo doon is putukan mo yung kalaban. So yung mga ganun na execution, sir, so nakikita namin, sir, na doon ako na-conserve na nagkaroon ng idea at ng knowledge, sir, na paano ko ito ma-share, no, yung bravery ng CEO ko, sir, at yung tiwala niya, sir, sa amin na bilang EP noon, sir, at yung alam niya, sir, may trust talaga siya sa amin, sir, na kaya namin i-defeat yung enemy kung saan kami ilalagay niya, sir. So yun yung nakita ko, sir, na malaking bagay, sir, sa part ko, sir, na natutunan ko that time, sir. Kasi at that time ba, nadehado ba kayo ng kaunti doon sa bulyok na encounter nyo na yun? Hindi naman? Yes, sir. May portion kasi doon, sir. Well-prepared yung kalaban, sir. So, yung advice lang kasi sa amin, sir, hindi gaya ngayon, sir, na talagang well-brief ka, sir, ipapakita yung mission. Noon, sir, alam noon, sir, na, proceed kayo dito yung kalaban. So, tinuturo lang yung kalaban, sir. Hindi mo naman alam kung ano yung status ng kalaban, saan sila nakabunkers, so ganun, sir. So, immediate kasi yung sir, yung pag-DRC, sir, proceed ka agad, sir. Kung saan ang kalaban, tusok ka agad. Pero doon ko lang nakikita, sir, na yung diskarte ng CO, sir, is talagang, kung na talaga, sir, sanay na sanay, sir, kung sa gira, sir. Doon kami kaya very malaki ang tiwala namin sa commanding officer namin, sir, na paano kami dalahin at paano i-employ yung mga firepower namin, sir. Kasi noon, ikaw bilang gunner, Yes, sir. gamit na gamit ka dahil ang 60 ang Yes, sir. 60 mortar. Yes, sir. Yun ang buhay doon eh. Kumbaga hindi pwedeng M16, M14 lang nung panahon na yun, di ba? Yes, sir. So yung ganun mo, paano mo na-realize noon na bilang 60 gunner, importante ako dito sa ano? Ito, squad ko, sa kumpanya ko. Yes, sir. So that time, sir, yung nakita ko lang yung gamit ng M60 machine gun, sir, is yan yung nagbibigay buhay sa mga kasama natin, sir, na lalong-lalo na, sir, na nakita yung location nila, sir, na binabanatan sila ng kalaban. So nakita ko, sir, yan yung pang-cover fire, sir, at para maka-escape sila doon sa location kung saan sila naipit. So malaking bagay po yung firepower, sir, lalong-lalo na yung 60 machine gun, sir, o cruiser weapon natin, sir. So, ko talaga, sir, na-appreciate ko yung kahalagaan ng M60 machine gun that time, sir. Naipit pala, naipit yung... Yes, sir, Pwede mo bang ikwento yung parang mas
Mas detalye paano nangyari na to ganito nangyari. May kasamaan kasi kami sir na yung terrain kasi that time sir is new gun sir. Tapos sakahan sir. Mga bagong bungkal na lupa. So ang cover lang namin doon sir is may iilan na new gun. So yung may ibang kasama namin sir is nakapwesto kaagad sir. So yan yung training natin sir. Pag mag-move, pag may putok sir is drop, hanap kaagad ng cover. So nakita ko talaga sir at nag-command kaagad yung CEO namin sir na akong banatan mo itong area na to kasi nandyan yung cruiser weapon din ng kalaban at yung RPG nila kung saan yung may mga malakas na firepower sir. So yun yung pinapatutukan niya sa akin sir. So talagang kung sir binabanatan ko yun sir, kasama ko yung squad leader ko sir na nag-guide sa akin. Nakita ko talaga sir na hindi na makareact yung kalaban sir. Kaya yung kasama namin sir na naipit doon sa mga new gun sir, nakaalis sir. So yun yung mga kwan sir. At that's the time din sir nakapag-maneuver yung isang platoon namin sir. So kaya nakuha kaagad namin yung mga bunkers nila sir. Kasi ano talaga, ang laki ng Bulyok complex talaga Yes, noon na sir. operation na yan di ba? Yes, sir. Ang laki talaga nun sir. Kasi after Abubakar, doon sila. Yes sir. 6 months yun na combat operation sir na talagang walang uwian sir. Walang cellphone pa that time sir. So yun sir. May may mga masasayang nangyayari sir. Example sir, may experience kami sir na gabi. Siyempre may monitoring kami sir, ICOM radio. May mini SIGINT kami sir. May isang kasamaan kami sir na may dalang ICOM radio sir, which is na scan niya sir at nasagap niya yung frequency ng kalaban. So that time sir, naka-harboring na kami sir. So mostly sir, hindi man masyado mahilig magduyan. At yung area kasi sir, yung terrain that time sir, walang maduyanan. So parang nakahiga lang kami sa mga kanya-kanyang, may mga niyog sir. That time sir is naka-receive ng communication yung naka-intercept ng communication yung isang platoon sergeant namin sir. Na-intercept niya sir na itutok mo na yun. Pagkasabi sir, itutok mo na yung 50 caliber dyan sa may kwan, sa nagaumpukan. So kami sir, grabing bungkal na namin sir. Sabi ko, tingin na lang kami sir. Tapos may sir, o sige, itutok na. So yung kung sir, nakapwesto na ba daw lahat? So, na-interpret niya sir eh. Nung that time sir, nung may isang conversation doon sir, na sinabi, nag-command siya na, o sige, putukan niya yung 6 by. Nung nasabing 6 by sir, tinginan kami sir kasi wala kaming 6 by. That time pala sir, inaharas nila yung detachment. So, tinawag kaagad namin sir, na-alarma yung mga detachment sir, kaya naka-ready sila sir. So, sir, SIGINT operation naman yung nangyari, sir. So, malaking bagay din yung nangyari doon, sir, kasi na-inform namin kagad yung mga units na malapit doon, sir. So, naririnig din namin that time, sir, yung putukan, sir, kasi malapit lang din sa amin yung detachment nung nandoon kami sa Bulyok Complex, sir. So, parang na-bloopers kami that time, sir. So, masaya yun, sir. Grabing pawis na kami, sir. Taga-biwang na yung hukay namin, sir. Kasi 50 caliber yun, sir. Isipin mo, walang cover, sir. So, yun yung mga... May time, sir, na naging masaya din. Naging masaya kami doon sa loob, sir. So, after that combat operation, sir, na-pull out din kami, sir. So, talagang iba yung dating talaga, sir. Yung impact sa amin, sir. Lalo na, sir, sa mga bagong sundalo. Iba talaga yung impact niya, sir, na talagang sabi ko, kailangan mo maging malakas, dapat matatag yung loob mo dito, tapos ready ka, sir. Ready ka sa anong mangyari. Dapat yung family mo, yung mother mo, ma-brief mo na mama, ito yung buhay sundalo. Pero actually, sir, anak din ako ng enlisted, sir. So, parang alam niya rin itong sir, yung namin, sir. Pero yun na, sir. May time din, sir, na lulungkot kami, sir, sa nangyayari kasi what if sir ba may mangyari sa amin? So, yun yung isa sa motivation namin sa sarili namin sir na kailangan talaga namin magsipag dito. Kailangan prepare ka palagi, lalo-lalo na sa combat operations sir.
Kasi noon talagang I mean, natapos siya ang Bubakar kasi sa ng kaunti, Opo, sir. 2003 yan na. Yes, Kayo sir. na. Yes, sir. Kayo na yung bumalik ulit yung lakas ng gano'n. Yes, sir. And yung nga, naulit pa yun 2008, gano'n, di Yes, ba? sir. Pero yung 2003 mo, sinasabi mo ngayon, ito yung naging naging pundasyon ng mo. Na although, second generation ka pala, yung father mo, anong infantry rin? Bali, may father series ka na dati din sa concert, sa CRS siya na concert, duty, sir. Kaso lang, sir, nagkaroon ng concert no, nang umuwi siya sa bahay namin, sir. Inabangan siya ng MI11, sir. That time, sir, napatay din siya ng MI11. So, dito sa may Simway, sir. So, ayaw ko talaga magsundalo no, sir. Yung nangyari, sir, parang sabi ko, paano ko kayo may pagbabigyan ng justisya yung father ko? So, that's the time, sir. Nag-apply ako ng army, sir. Sige nga, balikan natin yon kasi siyempre, naging excellent ka. Role model ka nga ngayon. Yes, sir. Trainer ka nga. Thank you, sir. Pero nagsimula pala yung mundo mo sa ganon na pagkamatay ng father mo na mapait yun. Pero may dalang paghihiganti rin yun ng kaunti. Hindi naman, sir. Dati, sir, Nadala mo yun? Yes, Hindi. sir. Hindi naman, sir. Dati, sir, yan yung iniisip ko, maghiganti. So, nung nasa army na ako, sir, nakita ko yung magiging isang professional na sundalo, sir. Talagang trabaho talaga dito, sir. Talagang ipakita mo yung pagmamahal mo sa bayan, sir. Paano mo i-save yung mga mga kababayan mo sa ganito, sir, no? Yung may mga operations, hinaharas ng mga rebelde noon, sir. So, yun yung nakita namin, sir, na nagbago yung kwan ko, sir, pag-iisip that time, sir. Inisip ko, ganti talaga ako. So, nung na-assign ako sa DRC, sir, so nagbago yung pananaw ko doon, sir, na hindi pala lahat, sir. Kasi, Paano nagbago? I mean, sir, na sinisip ko, sir, is lahat ng mga member ng MILF, pati family nila, sir, is nagtutulungan talaga, sir, na nagkakaroon ng dahas or mga violence dito sa mga areas, sir, dahil sa kanila. So, nung nakita ko, sir, during the operation, sir, may mga naiipit na civilian, sir, which is mga relatives at family din ng mga MILF. So, nakita ko, sir, kung paano yung kahalagaan doon, sir, no? Yung pagmamahal mo sa kapwa mo, sir. Even na, alam mo, sir, na family ito ng mga MILF, sir. So, tinutulungan pa rin namin, sir, na makaalis doon sa area, sir. So, nahulog, sir, na nire-rescue namin sila, sir, na makalabas sa area ng combat operations, sir. Kahit na gano'n ang ginawa nila sa father mo? Yes, sir. So, sir, parang nagbago yung pananaw ko that time, sir, na sabi ko, hindi pala lahat na masasama. Yung iilan lang yun, sir, yung mga gumagawa nun, sir. Dahil din sa situation, sir, dahil rebuilding sila, sir. And then, yun yung paano mo masabi na yung exposure mo sa ganun katindi na encounter, kasi iba yung maaring nag-iba yung pananaw mo kung medyo madaling area yung napuntahan mo. Like, yes, sir. hindi ko magsasabi kung anong madaling area sa Pilipinas. Yun, wala masyadong kalaban. Pero natumbok mo talaga na sa unang bugso ng iyong experience as a soldier, talagang doon pa sa totoo lang, extreme yun nung panahon na yun, di ba? Yes, sir. Gaano nakatulong yun sa pag-mold ng yung hirap ng encounters doon, gaano nakatulong yun sa pag-mold bilang ikaw ngayon? Yes, sir. That time, sir, yung 6 months na combat operations, sir, talagang makuhan mo siya, sir, makuhan mo sa sarili mo, sir, ba? That time, sir, nakuhan ko sa sarili ko, sir, na ganito pala talaga yung buhay sundalo. So, natutunan ko, sir, paano yung leadership ang nakita ko kaagad doon, sir, kung paano mag-function yung isang commanding officer, mga squad leaders namin, sir. Ang gagaling talaga, sir, kaya wala akong masabi, sir. So, ang gagaling ng mga squad leaders na kuha namin, sir. So, yan yung nakita ko, sir, na dala-dala ko, sir, na hindi, yung mga combat operations, sir, is talagang nagkuhan dyan, sir, yung mga squad leaders at yung mga platoon sergeants, sir. Kung hindi dahil sa kanila, sir, walang control yung operation, sir, madadali lahat, sir. So, nakita ko, sir, magagaling yung mga
sundalo na nakasama ko noon, sir. Na proud din ako, sir, na nakasama ako sa unit na yun, sir. Doon ka nag-decide na gusto ko mag-opisyal? That time, sir, marami pang pangyayari, sir. Sige, ano muna to? First episode pa lang tayo eh. Opo, sir. So, that time, sir, second year college na kasi ako, sir, na pumasok sa enlisted. So, nagkaroon, sir, nung na-assign na kami sa Jensen, sir. At nalipat ako ng 103rd Division Reconnaissance Company, sir, ng 10ID. So, doon nakitaan ako ng potential ng commanding officer ko, sir, na, uy, baka gusto mo mag-aral habang naglalayason NCO ka. So, grab mo yung opportunity. So, yun, sir. That's the time, sir, na binigyan ako ng opportunity, sir. Medyo sacrifice po talaga, sir, kasi yung duty ko, sir, hanggang 6 p.m., sir. Tapos pag 7 hanggang 10 p.m., sir, nasa school ako, sir. Nag-aaral. So, continue yun, sir. Full load ako ng klase, sir. Hanggang natapos ko yung 2 years, sir. Kasi 2 years na naman yung kulang ko, sir. Hanggang natapos ko po yung pag-aaral ko, sir. So, nag-ROTC din ako pag Sunday, sir. Pero every Saturday, sir, nagre-report ako, sir, sa Santo Tomas, Davao kasi kami, sir. Nagre-report ako doon, sir. So, yun, sir. Hanggang natapos ko, sir. Nag-POTC ako, sir. Hanggang na-continue ko po yung, sir, naipasa ko yung mga exams hanggang nag-apply po ako sa OPC, Class 61, sir. So bakit, hindi, ngayon kasi first episode mo pa lang to, pero tanungin kita na isa sa mga normally tinatanong ka sa huli na mga tanong ba? Bakit gustong-gusto mo yung pagsaserve? Obvious na obvious sa pagsasalita mo na parang love na love mo yung yung serbisyo. Bakit? Yes, sir. Bali, isa ito sa ko, sir, yung hugot ko, sir. Yung father ko kasi, sir, panay combat operations din noon, sir. So, naiiwan kami mga anak sa bahay, sir, kasama yung mother namin, sir. So, nakita ko po, sir, na gaano kahalaga yung serbisyo ng father ko, sir. Tapos, yung feeling namin, sir, na bilang mga anak, sir, na naiiwan sa bahay, sir. So, isa sa motivation ko dito, sir, na maipakita ko man lang, sir, yung paano mag-serve dito sa bayan natin, sir, na makatulong din sa lalo na sa mga magiging junior ko, sir, na magkaroon ng, sir, maipakita sa kanila, sir, sa pagmamahal sa bayan. Kasi, even na may yung risk of life, sir, yung sa family nila, sir. So, isa sa nakita ko, sir, nagiging motivated lang ako, sir, no, na nagsiserve sa ating bayan, sir. Dahil sa mga experience ko, sir, lalo sa family ko, sir, nakita ko, sir, na kailangan talaga sir, no, para magserbisyo, sir. Kasi may uncle din ako, sir, na namatay na sundalo din, sir, no, nagbabiyahe lang pauwi bagong kasal, sir, kinasal siya ngayon, sir. Kinabukasan, sir, biyahe siya, sir, pauwi sa bahay, sa lugar namin, sir. Inabangan, sir, sa bus. Pinatay doon sa bus. Kasi that time, sir, 1970s, sir, is authorized pa yung nag-uniform, sir. Dala-dala yung baril, pauwi sa bahay. So, yun, sir, inabangan. So, nakita ko, sir, kailangan talaga na, sir, baguhin natin yung, sir, makatulong man na ako, sir, sa pagsiservisyo, sir, is maging peaceful yung community natin, sir. Dahil sa pagsisikap, sir, no, na makapaglingkod sa bayan, sir. Nakita ko, sir, na pag tuloy-tuloy ko ito yung ugali na ganito, sir, yung attitude na to, sir, na yung magtrabaho talaga, sir, para sa bayan is magkuhan ito, sir, makapagdulot ng at mani-continue itong peace and order sa area natin, sir. Yun yung nakita ko, sir, na talagang nagmo-motivate sa akin, sir. Bakit ako nagsiserve sa Philippine Army, sir.